Isang kabaong na kayang takutin ang lahat ng Diyos. Biglang lumitaw mula sa kailaliman ng dagat. Agad itong isinagip ng matandang mangingisdang nasa dalampasigan. Pagkabukas niya, nakita niyang may bangkay ng babae yakap ang isang sanggol. Ang matandang mangingisda ay walang naging anak buong buhay niya. Pakiramdam niya ito ay kaloob mula sa langit. Habang may init pa ang katawan ng babae, mabilis niyang kinuha ang sanggol mula sa kabaong. At pinangalanan niya itong Perseus. Hindi niya alam na ang pinagmulan ng batang ito ay may matinding lihim. Sa hinaharap siya ay magiging ang alamat na magwawakas sa marahas na pamumuno ng mga Diyos. Hindi na malayan at lumipas na ang mahigit 20 taon. Lumaki si Perseus bilang isang matipuno at malakas na binata. Araw-araw siyang pumapalaot kasama ang amain upang mangisda. Pero nitong mga araw, tila nagalit ang mga Diyos sa karagatang ito. Sunod-sunod na araw, walang laman ang kanilang lambat, ni hindi sila makahuli ng kahit isang isda. Lubos na nadismaya ang amain sa mga maramaw na Diyos. Pero kailangan pa rin nilang buhayin ang pamilya. Kaya wala siyang ibang magawa. Inutusan niya si Perseus na ihatid ang bangka sa harap ng rebulto ni Zeus. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para manalangin. Umaasang mabibigyan sila ng basbas. Ngunit pagdating nila ay may napansin silang kakaiba. May mga sundalong gigiba sa rebulto ni Zeus. Nagpasya ang mga taga-Argos na hindi na sila yuyukod kay Zeus. At hindi na siya ituturing na kanilang Diyos. Hindi nagtagal, bumagsak ang rebulto matapos mawalan ng suporta. Sa laot, lumikha ito ng dambuhalang alon. At ang talsik ng alon ay umabot sa kanilang bangka. Pero sa kabutihang palad ligtas sila markang paywa. Walang nasaktan. Pero hindi pa man nakakahinga ang mga sundalo. Biglang natakpan ng langit ng makapal na ulap. Parang may malaking sakunang paparating. At tama nga ang kutob nila. Sa sumunod na saglit, lumabas mula sa tubig ang mga nilalang nakahawig ng paniki. At biglang sumugod ng walang habas. Diretsyong umatake sa mga sundalo. Hindi nakapaghanda ang sinuman. At sila ay nagulantang. Wala silang kakayahang lumaban. Nakita mismo ni Perseus ang nakakatakot na eksena. Kaya agad niyang gustong tumakas sakay ng bangka. Pero nanatili pa rin ang amain niya sa lugar. Parang ayaw nitong umalis kaagad. Nang matapos lipulin ng mga halimaw ang mga sundalo, dumating si Hades taglay ang nakakatakot na presensya. Nang makita ito ni Perseus, agad niyang binitiwan ang pisi ng layag, at sinubukang paikutin ang bangka para tumakas. Ngunit hindi inintindi ni Hades ang buhay ng mga mortal sa paligid, at agad siyang naging naglalagablab na apoy ng kailaliman. Diretsyong bumagsak patungo sa dagat. Ang matinding puwersa ng pagsabog ay tumilapon sa kanilang maliit na bangka, at ibinagsak ito sa kailaliman. Buong lakas na lumangoy si Perseus. Sinusubukan niyang iligtas ang mga naipit sa bangka. Pero parang may mahiwagang puwersang humihila sa bangka pababa. Lalong bumibilis ang paglubog. Kahit anong puwersa ang gamitin niya, hindi niya mabaklas ang matitibay na tabla. Alam ng amain niya sa puso niya, nawala ng pag-asa para sa asawa at anak. Kaya buong lakas niyang iniunat ang mga kamay. Ipinapakiusap kay Perseus na umalis. Huwag siyang intindihin. Pinanood ni Perseus habang unti-unting lumulubog ang amain niya. Wala nang anumang galaw, kaya dala ang matinding panghihinayang. Pinilit niyang lumangoy pabalik sa pampang. At mula sa sandaling iyon, tahimik na umusbong sa puso niya ang binhi ng paghihiganti, na hindi na mabubura. Pagkatapos, nasagip si Perseus ng mga taga-Argos, at dinala siya sa kanilang kaharian. Sa mga sandaling iyon, ang hari ng mga Diyos Zeus, nalaman na, winawasak ng tao ang kanyang mga rebulto sa mundo. At labis siyang nagalit, kaya iniutos niya kay Hades na bumaba, upang parusahan ang mga taong hindi marunong kumilala. Samantala, si Perseus ay dinala na sa palasyo ng Argos. Ang mga tao sa palasyo nagsasaya dahil winasak nila ang rebulto ni Zeus. Hindi nila namamalayan na dahan-daang lumalapit ang panganib. Pagkasabi ng mga salitang ito, may ilang alon ng itim na usok na biglang sumulpot sa gitna ng bulwagan. At unti-unting nagsama-sama ang mga ito. Naging isang malakas na puwersa ng kadiliman. Hindi pa man naiintindihan ng mga sundalo kung ano iyon. Ibigla silang hinatak ng napakalakas na puwersa, at nawala sa loob. Pero ang nakapagtataka, ay hindi naapektuhan si Perseus ng hatak na iyon. Di nagtagal, nagpakita si Hades sa tunay niyang anyo, lumantad sa harap ng lahat. Nang makita ni Perseus ang pumatay sa kanyang pamilya, agad siyang sumugod upang ipaghiganti ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit ilang hakbang pa lang siya, ay tinamaan na siya ng napakalakas na enerhiya ni Hades, at tumilapon ng ilang metro ang layo. Pagkatapos ay dahan-daang lumapit si Hades sa Reyna, at isinumpa siyang hindi na muling magiging bata. Ikaw ay matanda na, kita sa mukha ng Reyna.
ang mabilis na pagtanda ng kanyang balat, at hindi nagtagal. Tuloy-tuloy hanggang maging isang tuyong kalansay. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kaparusahan ng mga Diyos. Nagbitiw pa ng mabigat na babala si Hades. Nasa araw ng paglitaw ng eclipse makalipas ang 10 araw. Alalayain niya ang halimaw na Kraken. At hindi lamang ang mga taong naroon ang mamamatay. Pati buong lungsod ng Argos ay mawawala. Maliban na lang kung ihahandog nila ang prinsesa. At gagamitin ang kanyang dugo upang patahimikin ang Kraken. Sinabi ni Hades na ito raw ay utos ni Zeus. Upang mawala ang tiwala ng tao sa hari ng mga Diyos. Sapagkat kung mawala ang pananampalataya, lalabo at hihina ang kapangyarihan ng Olympus. At magkakaroon ng pagkakataon si Hades na agawin ang pamumuno. Bago umalis, binanggit pa niya, na si Perseus ay anak ni Zeus sa isang mortal. At nais niyang gamitin ang galit ng tao para patayin ang kalahating Diyos. Huling pagkakataon kalahating Diyos. Sino ang nagpadala sa iyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Buti na lang dumating ang hari. At pinigilan ang lalaking balak gumamit ng dahas. Umaasa siyang magagamit ang dugo ng kalahating Diyos upang mailigtas ang prinsesa. Pero isa lang mangganisda si Perseus. Walang anumang karanasan sa pakikipaglaban. At ang kanyang pamilya ay pinaslang ni Hades. Kung kaya niyang maghiganti, hindi niya palalampasin ang pagkakataon. Nang makita ito, nawalan ng pag-asa ang hari, at ipinasarapan samantala si Perseus. Habang siya ay walang magawa at lubos na nalulumbay. May isang nagpakilalang Io ang lumapit sa kanya. At ibinunyag niya ang tunay na pagkakakilanlan nito, na si Perseus ay tunay na anak ni Zeus. 20 taon ang nakalipas, may isang hari na sawang-sawa na sa kalupitan ng mga Diyos. Kaya iniutos niya sa mga sundalo, na lusubin ang mga Diyos sa bundok Olympus. Lubhang nagalit ang mga Diyos nang malaman ito, at nakiusap kay Zeus na lipulin ang sangkatauhan. Ngunit napakamahal ni Zeus sa mga tao, at nagpasya lamang siyang bigyan sila ng aral. Kaya nag-anyo siyang katulad ng hari, at palihim na pumasok sa palasyo upang makita ang reyna. Nang mapansin ng hari ang kakaiba, huli na ang lahat. Zeus. At agad siyang nag-anyong agila at tumakas mula sa palasyo. Pagkaraan ay nanganak ang reyna. Hindi kinaya ng hari ang kahihiyan. At nagpasya siyang ipapatay ang reyna at ang bata. At ipiniit sila sa isang bakal na kabaong. Bago isagawa ang lahat, minura pa niya ang buong angkan ni Zeus. Ngunit bigla, bumagsak mula sa langit ang isang matinding kidlat. Diretsyong tumama sa hari, at nagbago siya tungo sa isang halimaw. Sa sobrang galit, itinapon niya ang kabaong kasama ang reyna sa dagat. Mula noon, naglaho na ang matandang hari. Nang malaman ni Perseus ang lahat, nais niyang iligtas ang sangkatauhan mula sa kapahamakan. At upang magawa iyon, kailangan munang patayin ang halimaw na Kraken. Kaya kapalit ng kanyang pangakong mailigtas ang prinsesa, hiningi niya ang kanyang kalayaan mula sa hari. At binigyan pa siya ng isang mahusay na pangkat. Kasama na rito ang batikang mandirigmang Balshu. Agad na nagsimula ang lahat sa kanilang paglalakbay. At ang unang layunin ay hanapin ang mangkukulam ng ilog sticks. Siya lamang ang nakakaalam kung paano talunin ang Kraken. Kasabay nito, upang mas mapabilis ang pagbagsak ni Zeus, hinahanap ni Hades ang matandang hari na nagtago sa kuweba. At nakipagkasundo sa kanya, Hades ang papatay kay Zeus. At ang matandang hari ang papatay kay Perseus. Kapwa may pakinabang. Pagkatapos ay pinagkalooban ni Hades ang matandang hari ng kapangyarihan ng dilim. Upang mas madali niyang mapatay si Perseus. Samantala si Zeus, nakita niyang unti-unti nang nagigising ang lakas ng anak niya. Kaya naghagis siya pababa ng isang mahiwagang sandata, upang sadya itong mapulot ng kanyang anak. At nang hawakan niya ang sandata, agad itong nagliwanag. Tanda na, kinilala na si Perseus bilang tunay nitong pinuno. Si Balshu ay halos mainggit sa nakita. Ngunit biglang bumaba mula sa langit ang isang may itim na kabayo. Nagulat ng husto si Perseus. Pero agad niyang naibalik ang kanyang kalma. Dahan-daang lumapit si Perseus. At marahang hinaplos ito. Kaya nakakuha siya ng isa pang kabayong Diyos. Ngunit hindi pa siya nakakatuwa. Biglang umatake ang matandang hari. Isang sipa ang tumilapon kay David pababa ng bangin. At tumalon siya pababa, diretsyong tumarak sa lupa. At nabiyak ang lupa sa tindi ng atake. Nang makita ito ng ibang sundalo agad silang sumugod. Ngunit hindi nila kayang tapatan ang matandang hari. Madali niya silang tinapos. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ni David. Sa oras ng panganib, mabilis na pinutol ni Balshu ang braso ng matandang hari. At pansamantalang napaatras ito. Pero hindi papayag si Perseus na makatakas siya.
Inutusan niyang palibutan siya mula sa magkabilang panig. Agad nilang nahuli ang matandang hari, at nang ihahataw na ng sundalo ang palakol upang patayin siya, biglang may lumabas na sipit mula sa buhangin. At nakatakas ang matandang hari. Hindi makapaniwala ang mga sundalo. Ano ba ang nilalang na iyon? Harap-harapan sa dambuhalang alakdan. Hindi umatras ang grupo, at sabay-sabay silang sumugod, at nakipaglaban ng matindi. Ngunit sa sumunod na segundo, nagsimulang magwala ang halimaw, at napatay nito ang mga sundalong di agad nakaiwas. Buti na lang may isang sundalong tumarak ng sibat sa ulo nito. At agad ramagasa ang likido mula sa sugat. Sinabayan naman ng kulot na lalaki ang pagbagsak ng halimaw. At sabay silang gamulong pababa ng bangin. Sa wakas tumigil ang alakdan at hindi na gumalaw. Ngunit bago pa sila makapagdiriwang, bigla silang napalibutan ng mas marami pang alakdan. At handa na sana silang muling makipagpatayan. Nang biglang may sumigaw mula sa malayo na huminto sila. Mga alakdan, sila pala ay ang tribong espiritu na naninirahan dito. Matagal na nilang napaamo ang mga alakdan. At naligtas ang grupo mula sa panganib. Ngunit dahil sa labanan kanina, nagsimula ng mamaga ang sugat ni Perseus. Pumasok ang pinuno ng tribo sa tolda, at kumuha ng bughaw na apoy mula sa kanyang tungkod, at idiniin iyon sa sugat ni Perseus. Ang tindi ng kirot ay halos di niya makayanan. Narinig ito ng mga sundalo at agad siyang hinayla palabas, at nakipagbugbugan sa pinuno, pero hindi nila kayang pantayan ang lakas ng tribo. Mabilis silang napabagsak. Pero hindi sila pinuksan ng pinuno. Lumabas si Perseus, at nakita nilang bumabalik na ang laman sa kanyang sugat. Doon lang nila naunawaan na nagkamali sila sa paghusga sa pinuno ng tribo. Maghanda para umalis, kaya kinabukasan sumama rin ang pinuno ng espiritu. Sa landas ng mga Diyos, may gabay sila mula sa mga alakdan. At mabilis nilang natagpuan ang tirahan ng mangkukulam ng ilog sticks. Ngunit napakadilim ng paligid. Inihagis ni Perseus ang nagniningas na sulong sa langis. At doon nila nakita ang mangkukulam. May bisita, sino kayo? Sino kayo? Sino kayo? Anak ni Zeus. Perseus, huwag tayong makipaglaban. Alam ko, alam ng mangkukulam ang layunin ng kanilang pagdating. At sinabi niyang walang sino man ang makakatalo sa Kraken. Pagkasabi ay agad siyang umatake. At ang walang depensang mga sundalo ay nabuwal isa-isa. Sa oras ng panganib, nasamsam ni Perseus ang mata ng mga mangkukulam. At mabilis siyang tumakbo papunta sa gilid ng bangin. Pinatigil niya ang pag-atake. Kung hindi ihahagis niya ang mata, nataranta ang mangkukulam. Dahil pinakamahalaga sa kanila ang mata. Sinamantala ito ni Perseus upang itanong kung paano talunin ang Kraken. Sabi ng mangkukulam, tanging si Medusa ang makakatalo sa Kraken. Anumang nilalang, kapag nasal ayan ng kanyang mga mata, ay agad nagiging bato. Matapos malaman ng tanging paraan, nagpunta sila sa lugar kung saan naroon si Medusa. Dating nila, hindi nila nakita si Medusa. Tanging mga estatwang bato lamang. Pagkasabi pa lang, biglang nagpakita si Medusa, at agad na nagpatigas ng isang sundalo. Nang makita ito ni Perseus, agad niyang dinala ang espiritu. Tumakas sila habang si Medusa ay humahabol sa likuran. At muntik na niyang maabyutin si Perseus. Ang espiritu na nakatago sa dilim ay pinutol ang ilan sa mga dila ni Medusa. At agad siyang tinangkang gawing bato ni Medusa.